Regarding the arguments on the assessment of evidence and, in particular, the defense's contention that a number of factors relied on by the pretrial chamber were irrelevant, the appeals chamber notes that when assessing the risk under Article 58(1)b, subparagraph 1 of the statute, the pretrial chamber relied on several factors in support of its finding that such risk existed. It relied on a statement by Mr. Duterte, statements by others, Mr. Duterte's position as a former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao City, as well as the matter of the gravity of the alleged crimes and concomitant sentence in case of conviction. The appeals chamber observes that the defense does not explain why, in its view, these factors were irrelevant to the pretrial chamber's assessment. Without more, the defense has failed to substantiate that the pretrial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. In the same vein, the defense fails to demonstrate that the pretrial chamber's reliance on Mr. Duterte's re-election as mayor of Davao City in its assessment of the risks under Article 58(1)b, subparagraph 3 of the statute was unreasonable. Moreover, with regard to the defense's contention that the pretrial chamber selectively cited facts and ignored others in the same items of evidence, the appeals chamber considers that the defense has failed to demonstrate how the fact that the pretrial chamber accorded weight to the statement from Mr. Duterte that it cited should result in the pretrial chamber's ignoring or attaching no weight to other statements. Regarding gravity and concomitant sentences in case of conviction, it is recalled that the appeals chamber has consistently held that these factors are relevant considerations in assessing the risk under Article 58(1)b, subparagraph 1 of the statute, as these are factors that may increase an incentive of a person to abscond. In the present instance, the gravity of the alleged crimes and the possibility of a lengthy sentence was but one of the factors the pretrial chamber took into account in its assessment of risks under Article 58(1)b, subparagraph 1 and 2 of the statute. And it looked at the specific allegations against Mr. Duterte. It follows that the defense has failed to demonstrate an error. Regarding the question of whether the pretrial chamber erred in fact by failing to give appropriate weight to relevant facts, specifically Mr. Duterte's health condition and its mitigating effect on the risk factors set out in Article 58(1)b of the statute as argued by the defense, the appeals chamber recalls that there is no provision in the court's legal texts that specifically provides for the interim or conditional release of a detained person on health grounds. Nevertheless, the appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)b of the statute, and may be a reason for a pretrial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case-specific. Contrary to the defense's assertion, nowhere did the pretrial chamber suggest that it was precluded
from assessing the information about Mr. Duterte's health within the context of its assessment under Article 60.2 of the statute. Rather, it noted the reports placed before it and considered that they were unable to affect its finding on risks under Article 58(1)(b) of the statute. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Second ground of appeal. I will now turn to the second ground of appeal. Under this ground, the defense challenges the pretrial chamber's assessment of the proposed conditions of release and state guarantees. The defense argues that the pretrial chamber erred in law in failing to address the proposed conditions of release and state guarantees. The appeals chamber is of the view that the pretrial chamber did not appear to criticize a lack of detail in the proposed conditions, but rather in the details as how the state which accepted to receive Mr. Duterte would implement the necessary conditions. The pretrial chamber did not consider release with conditions as required, but found that in the circumstances before it, the risks it had identified could not be mitigated by the proposed conditions. Moreover, the appeals chamber is of the view that the pretrial chamber was not obliged, as suggested by the defense, to seek further observations from the concerned state, because it did not envisage the possibility of release given the risks it found Mr. Duterte presents under Article 58(1)(b) of the statute. For these reasons, the appeals chamber finds that the defense has failed to identify an error by the pretrial chamber when addressing the proposed conditions of release and state guarantees. In relation to the question of whether the pretrial chamber erred in law by failing to consider if the proposed state guarantees could mitigate the risks under Article 58(1)(b) of the statute, the appeals chamber finds that this does not appear from the impugned decision that the pretrial chamber would have required an elimination of risks, as argued by the defense. Instead, the impugned decision specifically states that the pretrial chamber did not consider the suggested conditions to sufficiently mitigate the identified risks. It is also apparent from the factors brought forward by the pretrial chamber when examining the implementation of conditions that it did consider them. Finally, the appeals chamber considers irrelevant to which conditions the prosecutor agreed when discussing potential release of the suspect to the host state. What matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties proffered in relation to a release to the state party concerned. For these reasons, the appeals chamber is of the view that the defense failed to substantiate the pretrial chamber's conclusions were unreasonable. Regarding the defense's contention that the pretrial chamber erred in fact and law by taking into account irrelevant considerations in respect to the state warranties,
The appeals chamber considers that the pretrial chamber's finding mainly related to the implementation and enforcement of the proposed conditions. It considered the practical implications of ensuring adherence to the proposed preferred conditions in a situation such as the one at hand. It did so against the backdrop of having found that all three risks under Article 58(1)(b) of the statute were established. As such, it was reasonable for the pretrial chamber to examine how, in practice, the suggested conditions would be implemented. The defense has failed to show an error in this assessment. For these reasons, the appeals chamber considers that the defense has failed to show how the pretrial chamber erred in its assessment of the proposed conditions of release and state warranties. For the foregoing reasons, the second ground of appeal is rejected. Third ground of appeal. Regarding the third ground of appeal, within which the defense argues that the pretrial chamber erred in not considering humanitarian grounds either as independent consideration or mitigating factor in assessing interim release, the appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Further, the appeals chamber recalls that the medical condition of a detained person may be a reason for a chamber to grant interim release with conditions, and that the chamber enjoys discretion when deciding on conditional release. The appeals chamber considers that it is not apparent from the pretrial chamber's assessment that it was unreasonable. The pretrial chamber found the existence of risks under Article 58(1)(b) of the statute, which were not mitigated by Mr. Duterte's purported condition, and also could not be mitigated by any condition imposed upon release. The pretrial chamber then proceeded to analyze whether humanitarian grounds, as argued by the defense, could justify release on conditions. The appeals chamber thus considers that the pretrial chamber assessed the relevant information before it in light of the arguments made by the defense and reached its conclusion on this basis. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber's assessment was unreasonable. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretrial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters,
and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned. All rise. We will. Katatapos lang po ng paglabas ng desisyon ng International Criminal Court. Kaugnay po yan sa hiling na interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, katatapos lang po ng naging desisyon ng Korte. At ibinasura nga ng ICC ng pilang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa hukuman, nabigo ang defense team na patunayang mali ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na ibasura ang hiling sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Ibinasura ng hukuman ang 3 grounds na ipinunto ng dating Pangulo sa apela. At mamaya po aalamin pa natin ang karagdagang detalye ng naging desisyon ng ICC. Samantala, magdamag na nagdaos ng prayer vigil ang mga kapartido at taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Santa Mesa, Maynila. Para yan sa desisyon nga ng International Criminal Court sa kanyang apilang interim release. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong naging reaksyon ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte sa naging desisyon ng ICC? Sa apat na... Alam mo, Julius, matapos nga ipataw ng ICC Appeals Chamber yung kanyang desisyon na binabaliwala yung kanyang apilangan ni Presidente Rodrigo Duterte, ay naging tahimik yung mga kababayan natin dito. Iba-ibang emosyon, tahimik, malungkot, at siyempre masakit para sa kanila, no? 24 na oras silang nag-vigil para ipanalangin nga nila yung ma-grant ng ICC yung petition ni Pangulong Duterte na magkaroon ng interim release. Pero ngayong araw ay bigo pa rin sila at umaasa sila sa mga darating na panahon ay mapagbibigyan ng ito, no? Wala pang payag yung mga ibang miyembro ng PDP laban dito, lalo na yung mga opisyal, tungkol sa kasusunod nilang gagawin sa mangyayari matapos nga i-deny ng ICC ang petition ni Pangulong Rodrigo Duterte. Julius. Gary, sino-sino mga nakikita mong mga personalidad na nariyan? Sa ngayon, Julius, dito sa aking likuran ay may mga nagsasalita tayong mga miyembro ng PDP laban at karamihan din ay mga member na dumalo rito sa vigil at sa ngayon ay ipapaliwanag nila kung ano yung pwede nilang gawin matapos ng i-deny ng ICC yung apela ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ngayon ay medyo tahimik at medyo inaalam pa ng mga kababayan natin dahil nasa English nga yung pagkakasabi, no? Medyo hindi pa nagsisik in sa mga kababayan natin na deny nga yung apela ni Pangulong Duterte sa ICC. Sa ngayon, manghingi tayo ng mga reaction mamaya sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nag-vigil dito ng 24 oras. Gary, habang nagaganap itong pagbabasa ng desisyon ng ICC, ang mga kababayan ba natin dyan na nagsusubaybay, nakatutok sila kanina ng live, pinapanood kung ano mga sinasabi? Tanggapin na Julius, nakatutok. Mula nag-umpisa hanggang sa na-file nga, naisabi na yung desisyon, nakatutok yung mga kababayan natin. Kaya lang hindi ka agad nag-seek in sa kanila yung pinaka-final decision, no? Sa dami kasi ng binasa at maraming mga argumentong binasa sa ICC, hindi nila halos na-pick up na na-deny na nga, no? Pero ngayon, ipinaliliwanag na rito kung bakit na-deny yung apela ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya malungkot yung mga kababayan natin, lalo na yung mga miyembro ng PDP laban na umaasa na sa edad na 80 years old ni Pangulong Rodrigo Duterte ay mapagbibigyan na sana na ang kanyang hiling na interim release. Julius. Sige, update mo kami mamaya, Gary, kung ano pa mga kaganapan dyan. Thank you, Gary De Leon. Susunod, sa pool sa video, gasoline boy pinagpabaril ng customer na gunman pala. Nasawi sa malawakang sunog sa Hong Kong, umabot na sa higit 100. At nagbabalik kapatid, Willie Revillame, may sariling channel na.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kanina nga lang po ay binasura na ng International Criminal Court o ICC ang apelang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa hukuman, nabigo ang defense team na patunayang mali ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na ibasura ang hiling na pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Nireject po ng hukuman ang lahat ng grounds na ipinunto ng kampo ng dating Pangulo sa kanyang apela. Sa unang ground, sinabi ng defense team ng dating Pangulo na nagkamali ang pre-trial chamber nang sabihin itong pwedeng tumakas ang Pangulo o hadlangan ang paglilitis. At sa second round naman, sinabi ng defense team ni Duterte na hindi patas ang pagsasantabi ng pre-trial chamber na state guarantees at mga maigpit na kondisyon sa pagpapalaya sa dating Pangulo. Kabilang sa mga guarantees na ipinunto ng kampo ng dating Pangulo ay ang pagkupkop sa kanya ng isang bansa. At sa third ground, sinabi ng kampo ng dating Pangulo na hindi kinukonsidera ng pre-trial chamber ang kalusugan ng Pangulo. So lahat po ng grounds na yan ay binasura na po ng appeals chamber. Hindi pinagbigyan ang interim release ng dating Pangulo. Ibinasura na nga ng ICC ang hiling na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, idetalye mo sa amin ang naging desisyon ng ICC. Cheryl, muli ngang hindi pinagbigyan ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o yung pansamantalang paglaya. Tatlong grounds yung diniscuss kanina ng court at ang unang grounds nga na sinasabi dyan na nireject nga ng ICC ay itong sinasabi ng ICC ay sa kanilang judgment ay dapat manatili itong si Duterte sa detention dahil nasabi nga nila doon yung kanyang influence of power at yung support niya at yung para nga matiyak na hindi siya mangingialam at hindi rin niya magkukos ng threat doon nga sa mga witness dito sa kanilang investigasyon na ginagawa. So, pangalawa, sinabi rin dito na mayroon ngang sinasabi nung kampo ni Duterte na mayroong bansa nga na gustong kumupkop sa kanya kapag siya ay napagbigyan ng interim release. Cheryl, kung matatandaan, ang ground rule kasi ng ICC ay kung mapapagbigyan ng interim release itong si Duterte ay dapat makaka-attend pa rin siya doon sa hearing. Pero sabi ng pre-trial chamber ay hindi rin ito na-guarantee, no, kahit na ipinangako nga nitong state na ito na hindi pinangalan na willing silang tanggapin si Duterte. At sinabi rin ng chamber na bigo ang defense itong kampo ni Duterte yung napatunayan yung humanitarian consideration sa pag-assess ng kalusugan nga ni Duterte. Cheryl, sa December 3 pa ilalabas yung assessment nito mga medical expert na pinili ng ICC para nga ma-determine kung fit to stand trial ba talaga si Duterte. Pero ngayon, itong desisyon na to, malinaw sinasabi ng korte na ibinabasura nga itong kanyang ikalawang hiling na na pansamantalang mapalaya. Ngayon, dahil nga may conclusion na itong pre-trial chamber ay nakausap na bibigyan nila ng sapat na panahon itong kampo ni na Duterte kung para mapagplanuhan nga kung ano ba yung gagawin nila dahil nga may inaabangan pa which is in December 3 yung assessment ng mga medical expert. Dahil kung matatandaan, Cheryl, sinabi rin ng kampo ni na Duterte na hindi na nga kumbaga yung kanyang memory ay nahihirapan na daw ang dating Pangulo na makaalala o magproseso ng mga bagay-bagay na nangyari. Kaya nga nag-request din ang defense at yung mga biktima na dapat
medical expert mula sa ICC ang susuri kay dating Pangulong Duterte para nga mapatunayan kung kakayanin nga ba niya talagang humarap sa pagdinig. Cheryl. Camille, itong appeals chamber, pag dito sa Pilipinas, parang ito na yung pinaka-Korte Suprema, hindi ba? So ito ba ay final and executory na? Hindi na sila pwedeng umapil pa ulit? Cheryl, ang alam ko, magkakaroon pa rin ng pagkakataon na umapela itong kampo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi hindi lang ito yung appeal na meron siya ngayon sa ICC, no? Isa lang ito. Meron pa siyang appeal na totally i-dismiss itong kanyang case dahil nga on the ground of questioning the jurisdiction of the ICC, yung kine-question yung pinakapag-aresto sa kanya noon sa Pilipinas. Kumbaga sinasabi niya na hindi namin kinikilala yung jurisdiction ng ICC kaya wala silang karapatan na ako ay arestuhin. So isa yun sa mga inaapila rin ng kampo ni Duterte at yung gaya nga nung nasabi ko kanina, ay hinihintay din itong magiging assessment ng mga medical expert kaugnay doon sa kalusugan ng dating Pangulo. Cheryl. Pero Camille, for this particular appeal na interim release, ay pinal na? Cheryl, for the interim release, final na ito, no? Ito na yung conclusion talaga na judgment ng pre-trial chamber. Ngayon, aabangan natin kung anong mangyayari, kung magbabago ba yung sitwasyon kapag, for example, lumabas doon sa assessment ng medical expert na hindi nga siya fit to stand trial, then magkakaroon ulit ng pagdinig ang ICC at pag-uusapan niya ng hukom kung anong mangyayari or magkakaroon ba ng pansamantalang break. Kasi if I remember correctly, nung unang pumutok itong balita about his medical condition, ang sinasabi dyan ni Attorney Cristina Conti ay possible na magkaroon muna ng parang break at titignan kung mag-i-improve yung condition ng dating Pangulo, no? Pero yun nga, Cheryl, nakadepende talaga yan doon sa magiging medical assessment. So hinihintay din natin yung feedback mula naman sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman kung ano na yung magiging susunod nilang hakbang dito. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Nananatiling nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ibinasura na kasi ng ICC ang apela ni Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan ng ating News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, ano ba naging batayan ng ICC sa kanilang desisyon? Julius, kanina yung nakita nyo naman doon sa live streaming yung naging desisyon nga ng appeals chamber na mananatili sa detention itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyan ko lang muna kayo ng ng kwento kung paano tumakbo yung hearing kanina para lang kasi walang camera doon sa loob pero nakita nyo naman sa streaming. So nandun kami nakapasok ako doon sa public gallery. Parang nakita ko siguro mga more than 100, parang ang tansya namin ay 140-seater yon. At hindi naman napuno yung gallery pero nakita natin isa sa mga nandun ang kamag-anak, no? Si Congressman Omar Duterte, yan ang apo ni dating Pangulong Duterte. Tapos tinitignan lang naman din natin kasi nga just to give you an idea, no, nasa isang glass at nandun nasa second floor kami at nandun sa baba yung mga judges habang binabasa nga itong desisyon. So tahimik, may security doon kasi naalala ko kanina tinatanong sa atin nila Bok Edlingao, no, na paano kung magre-react yung mga nandun sa gallery. So yung kanina, naging tahimik at lahat ay nakikinig lang doon sa naging desisyon. 10:41, ang schedule kasi niyan ay 10:30. Pero 10:41 na nagsimula itong pagbabasa ng desisyon. At yun na nga yung dinidiscuss natin kanina, ay nireject ng appeals chamber itong appeal para baliktarin yung pananatili sa detention ng dating Pangulo. Una-muna, sinimulan doon sa naging grounds, no, ng defense kung bakit nila inaapela, kung bakit nila ini-insist na dapat bigyan ng interim release itong dating Pangulo. Ang unang sinabi nga dyan ay yung dahil nga daw nagpo-post ng flight risk, at yung pangalawang grounds, at yan, malinaw yung sinabi ng appeals chamber na rejected yan dahil hindi naman paulit-ulit doon sa mga desisyon ay sinasabi na the defense has failed to demonstrate na nag-err o nagkamali itong pre-trial chamber 1 doon sa naging decision niya noon nga
noong September na sinabing dapat manatili in detention si dating Pangulong Duterte. So basically, lahat ng grounds na nilatag ng defense for their appeal na erroneously failed daw to show that Duterte poses a risk. Yung isa pang sinasabi ng defense na the pretrial chamber 1 erroneously daw na hindi kinonsider yung state warranties na may isang na may third country na tatanggap doon sa dating Pangulo. At yung third ay sinabi rin ng appeals chamber na again, the defense failed to demonstrate na nagkamali doon sa sinasabi ng pretrial chamber na hindi nila kinonsider yung humanitarian considerations dahil nga doon sa edad ng 80-year-old na dating Pangulo at pati yung kanyang health condition. So inexplain nitong ng pretrial chamber kung ano yung mga naging grounds. Halimbawa, sinabi nila na nananatili pa rin yung impluensya at yung resources, even financial resources ni Duterte ng dating Pangulo. Ganon din yung isa kasi sa pinuna, yung mga ginamit daw na basihan ay parang itong mga newspaper articles or yung mga publication. At sinabi naman ng appeals chamber na nakita nila na pwedeng gamitin at pagbasihan yon doon sa mga statements ng dating Pangulo kung paano niya several times daw na he tried to interfere with an investigation kaya nananatili nga siyang risk. Binanggit din dito ng appeals chamber na isa nga na hindi na-demonstrate again, the defense failed to demonstrate na nagkaroon ng error doon nga sa pagtingin sa humanitarian considerations. At sinasabi rin dito na failed to demonstrate na yung mga naging desisyon ng pre-trial chamber 1 na sinabi nila dapat continued detention ni dating Pangulong Duterte failed to show na unreasonable or irrelevant yung mga naging basihan nung dating desisyon ng pre-trial chamber 1. Kaya ang appeals court ay sinabi na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil nga na-satisfy naman at satisfy naman yung grounds based dun sa mga Rome Statute kung ano ang dapat maging basihan na mananatili na hawak at under custody at in detention ang isang suspect, Julius. Unanimous bagitin ko na lang din, unanimous yung naging desisyon nitong appeals chamber. 3 lang yung lumabas na judges kanina, pero 5 yung miyembro niyang appeals chamber. At alam ko nandun sa labas sina Congressman Omar Duterte at yung iba pang mga taga-suporta kasi marami rin, may ilan ding mga taga-suporta na pumasok doon sa gallery na nakita natin, nakasama natin na nanonood at nakinig ng desisyon. Pero yan muna yung latest mula dito kasi we're not allowed to do interviews or to take videos inside the ICC building. Julius. Ruth, ang ibig sabihin ba nito ay wala nang hadlang para magtuloy-tuloy yung trial ni dating Pangulong Duterte at hindi na sila pwedeng mag-apila ng panibagong appeal sa korte? Yan ang mga sinasabi ng mga legal experts, Julius, na yung kumbaga kung titingnan mo ay final na yung desisyon ng appeals chamber. Pero tandaan natin, magkakaroon pa kasi ng confirmation of charges hearing. So doon pa lang malalaman kung uusad nga at magpapatuloy sa formal trial itong kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. So mangyayari pa yan yung hindi pa natutuloy ang confirmation of charges hearing, Julio. Ruth, nagkaroon, kanina nasabi mo na kasama mo habang kayo'y nakikinig ng desisyon yung apo ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap? Hindi kasi medyo strict sila doon, so parang pagpasok mo doon sa public gallery, may space kasi yung media. So nasa front row kami nung media side, nandun sila sa kabilang side for the supporters and the family and yung mga iba pang may mga nakita tayong consul from representatives from the embassy at marami tayong nakita ng mga ng mga foreign journalists na nandun. So ngayon, ang pinapayagan lang from outside of the building, meron kasing barricade. Yung usual kung saan nagtitipon yung mga supporters. So ang alam natin ay nandun sila ngayon. Sa labas ito ng ICC. Okay, so noong habang binabasa at naririnig na yung desisyon, may narinig ka bang reaction? Ano yung scene doon sa loob? Kahit na tahimik, tensyonado ba?
Actually, sinisilip-silip ko siya kasi magka-row kami, pareho kaming nasa front row, eh. So sinisilip-silip ko siya pero nakita ko na ano lang siya, na seriously listening lang siya doon sa decision kasi, English actually yung ano, yung nung una kasi meron ka kasi mga headsets na puwede mong isuot just in case may mga judges daw kasi ang explanation sa'min ng security kanina, may judges na puwedeng magsalita in French or in Dutch kaya may mga translators doon. So we had to wear, headphones or headsets just in case magkaroon ng translation. Pero yun nga, binasa naman English yung decision pero ayun na nga, yun ang ginagamit namin sa headset para marinig namin. Walang speaker. So talagang medyo seriously listening. So pagkatapos nito, Ruth, kailan magsisimula yung next hearing ni dating Pangulong Duterte? Ito ba ay mangangahulugan na ito na yung simula ng kanyang trial, yung susunod na hearing? Meron pa kasing mga apela. Halimbawa, meron pa silang, hinahanap ko lang sa notes ko, meron pa kasi silang pending na appeal doon sa pag-question ng jurisdiction sa ICC. So yan ay isa pa sa tatalakayin ng appeals ko. Meron pa silang isang motion for adjournment na tatalakayin din kasi kasama sa motion for adjournment, diyan papasok yung pag-assess ng health conditions ng mga experts na para pag-assess dun sa health ni dating Pangulong Duterte and alam ko meron silang kailangang i-submit sometime December para ma-resolve yung motion for adjournment at yung sinasabi ko nga isa pa yung apela para dun sa pag-question naman sa jurisdiction ng ICC. Maraming salamat, News 5 anchor Ruth Cabal mula sa ICC sa The Hague, Netherlands. Himayin pa natin ang pagbasura sa lahat ng 3 grounds ng apela para mapalaya sana si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Alamin naman natin ang reaksyon ng pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs sa pagbasura ng ICC sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio. Cheryl, sila natupad ang maagang Christmas wish ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa kasagsagan ng gyera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsiyawan, palakpakan at may ilan pang napaiyak ng i-anunsyo kanina na hindi kinatigan ng ICC yung hiling o motion ng kampo ni Duterte ng pansamantalang paglaya habang gumugulong ang mga kinakaharap niyang kasong pagpatay na itinuturing na crimes against humanity sa ICC. May nakausap tayo, Cheryl, kanina na si Ginang Isabel Espinosa. November 26 ang birthday ng kanyang anak na napaslanga sa war on drugs. At tila hindi lang ito Christmas, natupad na Christmas wish at natupad rin na birthday wish para sa kanyang anak dahil natupad nga din yung hiling nilang lahat na hindi nga matupad yung pagpapalaya, pansamantalang paglaya sa kaya dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, nagpapatuloy yung programa dito sa Bohol sa UP Law Center sa Diliman. At kanina nakausap din natin si ICC Assistant Christina Conti at kaugnay nga doon sa mga hinaing o saloobin ng mga kaanak. At malayo pa nga daw yung kanilang kumbaga seek for justice. Pero sa ngayon daw, at least nabunutan na sila ng tinik na hindi nga kinatigan ito nga hiling ng motion o hiling na motion ng dating Pangulong Duterte. Sherry. Maraming salamat, Gio Robles.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tanggap raw ng pamilya Duterte ang naging desisyon ng International Criminal Court na ibasura ang apela sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy raw ang pakikipagtulungan ng pamilya Duterte sa defense team para sa kaso. Nagpasalamat din sila sa mga nagdasal para sa dating Pangulo ngayong araw. Nirerespeto rin daw ng palasyo ang naging desisyon ng ICC. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, eto na nga ang walang patid na Paskong Kapatid. Literal na nagliwanag ang Liwanag Park sa Meralco Compound ngayong gabi. Tampok din po dyan ang giant Christmas tree. At live mula sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz? Jervy, tunay na nagliwanag ang Liwanag Park dito sa Meralco Compound. Ramdam na ramdam ang nalalapit na Kapaskuhan, malapit sa kanilang tema na A Brighter Christmas for All. Pinailawan na ang makukulay at naglalakihang dekorasyon dito sa Liwanag Park. Star of the show ang lighting display na nakaproject mismo sa Lopez Building. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit sila ng 3D mapping para sa lighting ceremony. Sa paligid ng Lopez Building, makikita rin ang ton of lights na gawa sa use meter covers, habang ang kanilang mga naglalakihang dekorasyon gaya ng Belen, simbahan at tren ay gawa naman sa used copper wires. Repurposed LED lights naman ang ginamit ng mga ilaw. Para naman sa mga nais bumisita, tampok din dito ang 60-foot giant parol at 45-foot Christmas tree. Perfect para sa Christmas picture taking, pampamilya, barkada o kahit solo man. Bukod sa mga magagarbong ilaw, sulit din ang pamamasyal dahil may tiyangge at mga food stalls din dito rin sa Lopez Building. Nakasiya din sa lighting ceremony ang mga miyembro ng Alas Pilipinas, Meralco Bolts at Meralco Chairman Manny V. Pangiliban. Jervy, simula December 1 ay bukas na sa publiko ang Liwanag Park dito sa Meralco Compound. Mula December 1 hanggang 24, bukas ito mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. Habang mula December 24 hanggang 31, bukas naman ang pailaw hanggang 12 a.m. Jervy? Nako, excited na kaming bumisita dyan. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Abangan niyo ulit kami sa Lunes, dito pa rin sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.